Ang Dreamgirls ay isang American musical drama film noong 2006 na isinulat at dinirect ni Bill Condon at ginawa ng DreamWorks Pictures at Paramount Pictures. Si Jamie Foxx ay gumanap bilang Curtis Taylor Jr., isang dating Cadillac dealer na naging record executive na nagtayo ng Rainbow Records at handang gawin ang lahat para sumikat ang kanyang mga artist. Si Jennifer Hudson ay gumanap bilang Effie White, isang mahusay pero mainiting mang-awit na nasaktan nang palitan siya ni Curtis bilang lead singer at tuluyang iwan. Si Eddie Murphy ay gumanap bilang Jimmy Early, isang magaling na performer na may relasyon kay Laurel kahit may asawa siya. Si Beyonce Knowles ay gumanap bilang Dina Jones, isang mahiyain na babae na naging sikat matapos siyang gawing lead singer ng The Dreams ni Curtis. Si Danny Glover ay gumanap bilang Marty Madison, ang unang manager ni Jimmy bago dumating at humalili si Curtis. Si Anika Noni Rose ay gumanap bilang Laurel Robinson, isang mabait na background singer ng The Dreams na umibig kay Jimmy Early kahit may asawa ito. Si Keith Robinson ay gumanap bilang Sissy, tahimik na nakababatang kapatid ni Effie na nagsusulat ng mga kanta para sa The Dreams at sa buong Rainbow Records. Sa Detroit Theater, ipinakilala ng host ang The Stepsisters na masiglang kumanta ng I'm Looking for Something sa isang talent contest. Sa likod ng entablado, pinigilan ni Marty ang mga backup singer ni Jimmy na umalis, ngunit matapang na nagpaalam si Joanne. Sinubukan pa niyang kumbinsihin si Joanne, ngunit mariin itong tumanggi at ibinunyag na may asawa si Jimmy. Pagpasok ni Marty sa teatro, sinalubong siya ni Curtis na may bagong ideya ngunit agad niya itong tinalikuran. Dumating naman ng nagmamadali si Dina at nang hinayang ng malaman na huli na sila sa patimpalak. Pagkatapos ng awitin ng The Stepsisters, inanunsyo ng host na magtatanghal mamaya si James Thunder Early. Inalok ni Marty ang The Stepsisters na maging backup singers ni Jimmy Early. Ngunit tinanggihan nila habang lihim silang minamasdan ni Curtis. Ipinakilala ng host ang susunod na kalahok na Little Albert at the True Tones na masiglang nagbigay tanghal. Nagkabanggaan sina Dina at Curtis at napapayag ni Curtis ang host na bigyan ng pagkakataon ang Dreamettes kahit nahuli sila. Matapos ang awitin, iniharap ng host si Tiny Joe Dixon na kumanta ng Taking the Long Way Home. Sa dressing room nag-aayos at nagtatalo ang The Dreamettes tungkol sa kanilang wigs at mga damit bago umakyat sa entablado. Nang maiwan si Effie, lumapit si Curtis at pinuri ang kanyang itsura. Habang kumakanta si Tiny Joe Dixon, sinubukan ng host bastusin si Dina ngunit mabilis siyang ipinagtanggol ni Effie. Ipinakilala ng host ang The Dreamettes bilang huling kalahok at buong sigla nilang inawit ang Move. Pagkatapos ng kanilang pagtatanghal, agad nilapitan ni Curtis si Marty upang makipagkasundo tungkol sa grupo. Sa ticket lobby, sinuhulan ni Curtis ang host upang siguraduhing matalo ang The Dreamettes at maisakatuparan ang plano niyang kunin sila para kay Jimmy Early. Inanunsyo ng host na si Tiny Joe Dixon ang nanalong kalahok sa taunang patimpalak. At kahit natalo, inalok ni Curtis ang The Dreamettes na maging backup singers ni Jimmy Early bilang simula ng mas malaking oportunidad. Habang hinihintay ang pagdating ni Jimmy Early, pinasigla muna ng host ang mga manonood sa loob ng teatro. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Marty, Jimmy at Curtis tungkol sa bilang ng backup singers na sasama sa performance. Nang makita ni Jimmy ang The Dreamettes, agad siyang pumayag na 3 ang kanilang backup singers at magiliw siyang nagpakilala sa grupo. Sinimulan niyang turuan ng The Dreamettes ng kantang kanilang kakantahin para sa kanilang unang pagsalang. At pag-akyat nila sa entablado, masigla at puno ng enerhiya nilang isinabuhay ang Fake Your Way to the Top kasama si Jimmy Early. Habang nasa tour bus, tinangkang ligawan ni Jimmy si Laurel ngunit mariin siyang tinanggihan nito nang malaman niyang may asawa si Jimmy. Nagpatuloy naman sa tour sina Jimmy at The Dreamettes. Masiglang inuulit ang kanilang pag-awit ng Fake Your Way to the Top
sa iba't ibang entablado. Habang nag-aasikaso si Curtis ng customer sa kanyang car dealership, dumating si Sisi sakay ng truck na puno ng mga kagamitang pangmusika. Sa isang nightclub naman, ipinakilala ni Curtis ang sarili kina Dina at Effie at nagbiro-biruan sila tungkol sa pag-ibig at katapatan sa asawa. Pagkatapos, ipinakilala ni Curtis si Sisi kina Jimmy at Marty. Ngunit tinawag nilang boring ang kanyang kanta at hiniling ni Jimmy na lagyan ito ng mas soul na tunog. Hindi sumuko si Curtis at patuloy niyang kinumbinsi sina Jimmy at Marty na subukan ang bagong tunog ni Sisi para maabot ang mas malaking audience gamit ang kantang Cadillac Car. Habang nire-record ni na Jimmy at the Dreamettes ang kanilang unang awiting Cadillac Car sa dealership, pinangungunahan sila ni na Curtis at Wayne upang makuha ang tamang tunog. Di nagtagal ipinatugtog ng isang DJ sa black radio station ang Cadillac Car at natuwa ang mga tagapakinig sa bago nitong tunog. Masayang narinig ni na Effie, Laurel, Sisi at Curtis ang kanilang kanta sa radyo habang nagmamaneho sila sa kalsada. Samantala, habang inaabot ni Wayne ang susi ng kotse sa isang customer, binigyan din niya ito ng plaka ng kantang Cadillac Car. Ipinahayag naman ni Curtis kay Sisi na ang kanilang kanta ay pumasok sa charts. Nasa ika-8 pwesto sa R&B at ika-98 pwesto naman sa pop. Sa isang national TV show, inawit ni na Dave at the Sweethearts ang sarili nilang bersyon ng Cadillac Car habang nabigla at nainis na nanood ang The Dreamettes. Dahil dito galit na kinumpronta ni Sisi si Curtis dahil ninakaw ng ibang grupo ang kanilang kanta at hindi sila nabigyan ng kahit anong pagkilala. Ipinaliwanag naman ni Curtis kina Sisi at Wayne ang kanyang plano na makipagkaibigan at magbayad sa mga DJ upang masigurong mapapatugtog ang kanilang mga kanta sa radyo. Upang makalikom ng pera para sa plano, naglunsad si Curtis ng malaking close-out sale sa mga natitirang kotse kasama sina Sisi at Wayne. Pagkatapos nito, pumasok sila sa isang lihim na sugalan kung saan nagpalitan ng pera para sa poker chips habang nakikilaro si Curtis. Kalaunan, tumaya pa sila ng pera sa isang laban ng boxing sa Detroit Sports Arena bilang bahagi ng kanilang desperadong paghahanap ng pondo. Nag-abot ng suhol sina Curtis, Sisi at Wayne sa iba't ibang DJ upang masigurong mapatugtog sa radyo ang kanilang kantang Steppin' to the Bad Side. Dahil dito, nagkaroon ng matagumpay na live performance sina Jimmy at the Dreamettes sa Apollo Theater, kung saan masigla nilang inawit ang kanilang hit na Steppin' to the Bad Side. Ipinakita ang paglulunsad ng bagong label na Rainbow Records kasabay ng makabuluhang talumpati ni Martin Luther King tungkol sa kalayaan at pagkakapantay-pantay. Sa gitna ng pagbabagong ito, hinarap ni Effie si Curtis sa kanyang opisina upang questionin ang hindi patas na pag-promote sa ibang artista, habang siya naman ay patuloy na nababaliwala. Kasunod nito, ipinakita ang unang sulyap sa bagong gusali ng Rainbow Records na dati ay pag-aari ng Taylor Automotives. Habang inaawit ni Effie ang Love You I Do na sinulat ni Sisi, tinanggihan ni Curtis ang kanta dahil masyado raw magaan, ngunit pinangakuan niya si Effie na darating ang araw na bibigyan niya ito ng sariling pagkakataong mag-solo. Sa labas ng Rainbow Records, naghahanap si Curtis ng sekretarya ng magboluntaryo si Michelle Morris, kaya agad niya itong pinapasok para subukin. Sa loob naman ng gusali, ipinakita ang bagong anyo ni Deena habang tahimik na pinagmamasdan ni Curtis na tila may bagong plano sa kanyang karera. Kalaunan, nag-init ang alitan ina Curtis at Marty tungkol sa direksyon ni Jimmy hanggang sa magbitiw si Marty bilang manager matapos pumabor si Jimmy kay Curtis. Sa Miami, inawit ni Jimmy ang I Want You Baby kasama ang The Dreamettes, ngunit hindi siya nagustuhan ng mga puting manonood. Pagbalik sa dressing room, nagbiruan sina Dina, Laurel at Effie tungkol sa pag-ibig at pagiging isang ganap na babae. Dumating sina Sisi at Curtis
upang ipaalam na magkakaroon ng sariling act ang tatlo bilang The Dreams. Nagalit si Effie nang sabihin ni Curtis na si Dina na ang magiging lead singer. At ipinaglaban niya ang kanyang boses dahil pakiramdam niya ay naisantabi siya. Sinubukan naman ni Sisi, Dina, Laurel at Curtis na kausapin si Effie upang ipaalam na pamilya sila at kailangan nilang magtulungan para maabot ang kanilang pangarap. Matagumpay na nagdebat ang The Dreams sa Crystal Room habang masigla nilang inawit ang Dream Girls at ipinakita ang bago nilang imahe. Mabilis ding sumikat ang grupo. Nangunguna sa charts, lumalabas sa TV at nagsosold out ng malalaking show. Sa isang press conference, buong pagpuring ipinahayag ni Curtis na si Dina ang pinakamahalagang bahagi ng grupo habang tahimik lamang na nanood si Effie sa gilid. Habang nagre-record ang The Dreams sa gitna ng gulo sa Detroit, hindi napigilan ni Effie ang kanyang inis at pagsiselos. Kaya nag-away sila ni Curtis at nag-walkout siya sa studio. Sa TV taping naman, lalo siyang nasaktan ng puro kay Deena nakatutok ang kamera. Kaya muli siyang nag-walkout at nagkaroon ng mainit na alitan sa likod ng entablado. At sa kabila ng lahat, nalaman ni Effie sa klinika na buntis pala siya. Nagkaroon ng matinding gulo nang dumating si Effie sa rehearsal sa Las Vegas at matinding sakit ang naramdaman niya nang malaman niyang pinalitan na siya ni Michelle. Samantala, matagumpay na ipinakilala sina Dina Jones and The Dreams at buong siglang inawit ang Love Love Me Baby sa kanilang debut sa Caesars Palace. Pagkalipas ng 8 taon, pinanood ni Dina ang video na naglalarawan ng pag-angat ng The Dreams, ang tagumpay ng music empire, ang kasal nila ni Curtis, at ang patuloy na paglago ng kanyang karera sa musika, TV at pelikula. Samantala, ipinilit ni Curtis na ituloy ang pelikula ni Dina kahit tinanggihan ito ng studio, habang napapansin ng grupo na lumalala ang mga problema sa negosyo at sa kanilang mga artista. Nang tuluyang magkaharap sila, sinabi ni Dina na ayaw niyang gumanap bilang Cleopatra at inamin kay Curtis na ang tunay niyang nais ngayon ay magkaroon ng anak. Habang nire-review ang application niya, inamin ni Effie na hirap siyang makahanap ng trabaho dahil pag-awit lang ang alam niya. At nang tanungin kung humingi ba siya ng tulong sa ama ng anak niya, sinabi niyang wala ng ama si Magic. Samantala, tinutugtog ni Sisi ang bago niyang kantang Patience sa piano habang taimtim itong pinapakinggan ni Michelle, Laurel at Jimmy. Nang gabing iyon, umuwi si Effie at tinanggihan ang perang ibinigay ng kapatid. Saka pinatulog si Magic habang pinagsasabihan siya ni Ronald tungkol sa pagiging matigas ang ulo. Nire-record ni Jimmy at Laurel ang kantang Patience sa studio habang salita nilang inaawit ang mensaheng puno ng pag-asa at pagtitiis. Samantala, pumunta si Effie kay Marty upang humingi ng tulong na makabalik siya sa mundo ng pagkanta. Nag-init ang tensyon ng tanggihan ni Curtis ang makabuluhang kantang Patience na nagdulot ng matinding sama ng loob kay Jimmy hanggang malubog siya sa bisyo at tuluyang iwan ni Laurel. Sa nightclub, nag-audition si Effie at matapos siyang pagalitan ni Marty, pinatunayan niya ang pagbabago at ang galing niya sa pagkanta kaya nakumbinsi si Max na bigyan siya ng pagkakataon. Buong puso niyang inawit ang I am changing sa harap ng audience bilang patunay na handa na siyang magbago at magsimula muli. Sa ika-10 anibersaryo ng Rainbow Records, masiglang binuksan ng The Campbell Connection ang gabi sa Dorothy Chandler Pavilion sa awiting Perfect World. Ngunit bago pa man magsimula ang palabas, nag-away sina Jimmy at Laurel dahil sa bisyo nito, pagdating ng kanyang asawa, at sa komplikado nilang hindi opisyal na relasyon. Habang umaawit ang The Campbell Connection, lalo pang tumindi ang pagtatalo nila sa backstage dahil hindi na nakayang maghintay ni Laurel sa mga pangako ni Jimmy. Pag-akyat ni Jimmy sa entablado, bigla niyang binago ang performance sa masayang rap at ikinagulat ng lahat nang hubarin niya ang kanyang pantalon. Dahil sa iskandalong iyon,
Kinumpronta siya ni Curtis at iniwan naman siya ni Laurel kahit mahal pa nila ang isa't isa. Sa pagtatapos ng gabi, masayang inawit ni Dina at The Dreams ang family habang tahimik na inaalis si Jimmy sa backstage. Palihim na nakipagpulong si Dina kina Jerry at Sam upang talakayin ang pelikula at sinigurong hindi magiging hadlang si Curtis sa kanyang mga plano. Samantala, nagbangayan sina Curtis at Sisi sa studio dahil sa pagbabago ng tunog ng kanta hanggang sa umalis si Sisi sa inis. Labis namang naiyak si Laurel nang mabalita ang patay na si Jimmy. Pinanood nina Sisi, Michelle at Curtis ang ulat sa TV na natagpo ang patay si Jimmy dahil sa overdose matapos siyang ma-release mula sa Rainbow Records. Umiiyak na sinabi ni Laurel kay Dina na hindi siya pinayagang makita si Jimmy dahil sa malamig na reaksyon ni Curtis sa trahedya. Nagpasya si Sisi na tuluyan ng umalis kahit pinipigilan pa siya nito. Habang pauwi sina Effie at Magic, nagulat silang makita si Sisi sa loob ng apartment kaya mabilis na tumakbo palayo si Effie. Sa isang nightclub naman, nagbahagi si Loretta ng mga alaala tungkol kay Jimmy at inawit ang I Miss You Old Friend bilang pagpupugay sa kanya. Dumating doon si Sisi upang humingi ng tawad kay Effie at nagkasundo sila habang iniaalok niya sa kanya ang matagal na niyang ipinangakong kanta. Sa recording studio, buong puso namang inawit ni Effie ang One Night Only habang maingat na nire-record ni Sisi ang bawat nota. Sa libing ni Jimmy, tahimik siyang inihatid ni na Sisi, Effie, Marty at mga kaibigan sa kanyang huling hantungan. At sa bandang huli, masaya namang nag-perform si Effie ng One Night Only sa club habang tinatanggap niya ang mainit na palakpakan ng audience. Nagalit si Curtis nang malaman niyang sumisikat ang kanta ni Effie kaya iniutos niyang ipare-record ito kina Dina at The Dreams bilang disco version. Sa concert, masiglang kinanta ni na Dina at The Dreams ang bagong version ng One Night Only. At napanood naman ito ni Effie sa TV habang labis na nasaktan. Habang nagdiriwang sina Dina at Curtis, nauwi sila sa matinding pagtatalo dahil gusto ni Dina tanggapin ang movie role na hindi niya pinaalam kay Curtis. Sa recording studio, buong puso namang inawit ni Dina ang Listen bilang paraan upang ipahayag ang totoong damdamin niya. Nang makita ni Dina ang vinyl ni Effie sa opisina ni Curtis, tuluyan niyang napagtantong kailangan na niyang maging totoo at lumaya mula sa kontrol nito. At sa huli, mag-isa sa bahay, tinawagan niya si Effie habang dahan-dahang binubuksan ang puso niya sa katotohanan na oras na para manindigan sa sarili. Dumating sina Sisi, Marty, ang abogado at si Effie sa Rainbow Records upang harapin si Curtis sa mga ginawa nitong panlilinlang. Sa opisina, ibinunyag nila ang ebidensya ng payola at pandaraya na nagpahina sa karera ni Effie at nagdulot ng problema sa negosyo. Nang magkaharap sina Dina at Effie, inamin ni Effie na may anak siya. At dumating si Curtis na nagpasiklab ng tensyon sa kanilang tatlo. Matapang na nagbanta si Effie at ang grupo na ilalabas nila ang kaso kung hindi papayagang ilabas ang tunay na bersyon ng One Night Only. Sa huli, tuluyang nakipaghiwalay si Dina kay Curtis, ipinagtanggol si Effie at nagpasyang magsimula muli sa sariling landas. Habang ini-interview si Curtis sa labas ng teatro tungkol sa huling gabi ng The Dreams, ipinagyabang niya ang bagong artist na si Tanya bago maagaw ng pagdating ni Diena at The Dreams ang atensyon ng media. Sa Detroit, taus-pusong inawit ng grupo ang Hard to Say Goodbye bilang pamamaalam sa isa't isa at sa kanilang mga tagahanga. Ipinakilala ni Dina si Effie bilang ika-4 na dream, isang mainit na muling pagkakaisa para sa kanilang huling performance. Nang magsimula ang huling awit, si Effie ang nanguna sa Dream Girls, habang buong puso namang sumuporta sina Dina, Michelle at Laurel. Habang kumakanta si Effie at kumaway kay Magic, napansin ito ni Curtis at mabilis na bumaba mula sa kanyang upuan. Sa pagtatapos ng kanta, nakita ni Curtis si Magic sa audience at napatitig kay Effie
ng may halong gulat at unti-unting pag-unawa.